So, madaling salita, bumibili ka na ng instant status gamit ang renta, sa halagang 10K, pwede kang magmukhang homeowner sa photos. Pwede kang magmukhang successful sa social media. At pwede kang gumawa ng kwentong hindi naman totoo. Okay? At yan ang delikado dito. Kasi, ang tinatamaan dito, hindi lang common sense ang tao dito. Hindi lang common sense ang tao. Pati tiwala, pati pangarap, pati emosyon ng mga taong gustong maniwala na may narating ka talaga. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman Ready Reaction dito sa ating channel mga stories mo. Mga stories mo, kung bago pala kayo dito sa video na to o sa ating channel sorry. Nakakon. Kung bago ka lang dito sa aking channel, mabuti pindutin nyo yung subscribe button dito hanggat maaga pa to. At saka, huwag kalimutan i-like itong video na to at mag-subscribe na rin. At saka, i-click yung bell icon para sa updated, para sa ating usapang viral, controversial, at talagang mapapaisip ka. At may bigay ako ng mga logical opinion ko dito, at saka explain ako, hindi ko gagamitin yung mga emotion ko dito. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin itong kwento na to, isang unang basa pa lang magpapakunot yung noo ko talaga. Kung parang napapakamot ako ng ulo. Okay? So, imagine to, mga stories na may isang tenant na nagpapa-house blessing sa isang Airbnb. Diba? Na nirentahan ng isang, parang isang bahay daw, na mansion daw, few days, diba? Talagang hindi niya, ito ang catch dito. Hindi niya bahay to. Nirentahan lang to. Di ba? Talagang, hindi niya pag-aari to Nirenta lang di ba? Pero, ito ang catch dito. Nagpa-house blessing. Nagpa-house blessing, parang lipat daw ng may-ari. Di ba? Yan ang catch. Di ba? Grabe. Ang tanong, bakit? Clout lang ba to? Pang content, delusion, o mas malalim na, na madilim na dahilan sa likod nito? Okay? So, malalaman natin yan. Okay? Pero gaya ng lahat ng mga sinasabi ko dito sa channel, isang side pa lang ang lumalabas. Okay? Isang side lang ito lumalabas, Wala pang ang depensa sa kabilang panig. So, kaya magiging mapanuri tayo pero hindi tayo padalos-dalos. Okay? Yan, simulan na natin mga stories. Ito na. Basahin natin itong viral post, pero para protektado ang identity ng mga involved person, hindi natin uulitin ang buong detalye ng pangalan, focus tayo sa issue. Okay? Ganito yung mensahe ng post. Hoy madam, ang ganda ng bahay mo Nagpa-house blessing ng hindi niya bahay. At yan yung Airbnb na sinasabi mong bahay mo. Nanggigigil tuloy ng owner. Sampal ko sa'yo yung titulo niya sa'yo Di kita titigilan. Dodoblehin ni madam owner yung 10K sare. Yan. Talagang diretsa, Gigil na gigil yung post na to. At kung totoo ang kumakalat nito, okay, ang sinasabi ay may babae raw na nagpa-house blessing ng isang Airbnb na hindi naman niya pag-aari. Tapos parang pinapalabas pa raw ng kanyang, ng bahay. Base sa laro, hindi to simpleng tambay lang sa isang rental property. May pare, may kandila, may bisita, may group photo pa, may backyard gathering. May buong setup na parang official house. Papakita ko sa inyo ito yung context dito. Meron kasi mga picture dito pero nide nila as identity, okay? Kaya natural lang yung mapapaisip mga tao Ano ang thought process dito? Ngayon mga stories dito sa pinaka-interesting na pa ito. Pakita mo yung sa Reddit dito. Mga stories gamitin natin sa basic logic Kung nag-rent ka lang ng Airbnb for a few days, bakit ka magpa-house blessing na parang ikaw ang may-ari? Hindi ito normal dito mga stories, hindi Yung siguro karamihan normal lang sa iba, okay?
Pero dito medyo hindi, nasa ako dito. Hindi to normal, hindi to ordinaryong trip lang. Kasi ang house blessing sa kultura natin, no, hindi basta dekorasyon lang or content gimmick, no. May may symbolism kasi to. May mensahe yan. Okay, mensahe yan. Ang dating niyan sa tao, ito yung bago kong bahay, di ba? Parang yan yung dating ko. Kaya hindi naman sa iyo, kung hindi naman sa iyong bahay, tapos ganyan ang setup, medyo siyempre, ang unang papasok sa isip ng tao, may gustong palabasin na hindi totoo. Okay? At habang iniisip ko to, Masters, may isang klase ng galawan na pumapasok sa isip ko. Yung style na na puhunan ay ilusyon. Yung tipong hindi mo kailangan tunay na may-ari, ang malaga mukhang may-ari ka sa camera. Okay? So, dito dito nga naalala yung madalas patikusin online ng galawan na mga personalidad na branding ay puro flex, yung mga puro mansion, yung puro medyo successful image, diba? Halimbawa, itong public claims na ito, usap-usapan na online tungkol kay Norman Mangusin o mas kilalang si FLM, diba? Feel like a millionaire. Dapat FLT Feel like a trillionaire. na minsan kasi daw na nagla-livestream pa sa YouTube. Ito kasi ganun din yun eh. Basta tungkol kay Norman Mangusin, yung minsan daw na nagla-livestream pa sa YouTube habang binapakita yung mga mansion, di ba naalala nyo? Yung mansion kuno na at lifestyle image para makabuo ng impression ng sobra successful niya, no? Ngayon, malinaw tayo Hindi tayo nagpapanggap na korte at hindi tayo nagdedeklara ng fact kung ano ang hindi pa legal sa napatutunayan. Pero bilang komentary, valid ang tanungin dito, kanino ba talaga may patunay ba? Kasi mga stories, ito ang problema sa panahon ngayon. Ang daming nauuto. Hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa presentation. Okay? Pag may malaking bahay sa background, may magandang ilaw, may live stream, may confident na pagsasalita, may mga tao agad naniniwala na, uy, mayaman to, uy, successful to, uy, may napagkakatiwalaan to, di ba? Teka lang, sandali lang. Medyo ito may gagamit tayo ng logic dito, no? Ang tawag kasi dito is simple terms. Appeal to appearance. Okay? Mukhang, ito kasi yung mukhang mayaman, so inisip nila, mayaman nga, di ba? Mukhang may bahay, so isipin mo yung ari talaga. May iba, mukhang blessed, so iniisip nila, legit yan, di ba? So, pero hindi ganyan hindi ganyan ang katotohanan dito. Ang video sa loob ng mansion ay hindi titulo. Ang grupo to sa harap ng bahay ay hindi proof of ownership. Ang house blessing ay hindi deed of sale. Okay? At dito pumapasok akin itong pragmatism, okay? Kung totoo ba mo yan, okay? Hindi mo kailangan pilitin ang narrative. Hindi mo kailangan i-overproduce ang image. Hindi mo kailangan hindi kailangan gumamit ng seremonya para lang mas makumbisi ang mga tao. Okay? Kasi ang totoo mga stories, simple lang ang tanong dito eh. Nasaan yung titulo? Nasaan ang papeles? Nasaan yung malinaw na ebidensya na pag-aari mo nga? Diba? Kasi kung wala di puro projection lang yan, diba? At ito ang ko dito. Ito ang concern ko dito. Kung ang goal nito ay para magmukhang successful, diba? Sa social media, okay. Pangit na yun, diba? Pero kung ang goal nito ay para makapagputo ng ibang tao, lalo na sa mga OFW na naghahanap ng inspirasyon o gustong
magtiwala sa isang mukhang successful na tao. Mas delikado na yan. Kasi doon na pumapasok ang manipulation. Kasi ang dating kasi ng tao, kung ganyan ang kalaki ng bahay niya, siguro legit, di ba? Kung may blessing ba, siguro totoo kaya, di ba? O kung confident magsalita ng life, siguro may basehan. Hindi, pero hindi eh. Hindi. Pwedeng props lang lahat yan eh. Pwedeng set design lang ng panlilin lang, di ba? At kung sakaling ganito ang nangyari sa issue na to, masasabi ko lang dito eh, hindi to simpleng yabang. Calculated mispresentation ito. So, madaling salita, bumibili ka na ng instant status gamit ang renta, sa halagang 10K, pwede kang magmukhang homeowner sa photos. Pwede kang magmukhang successful sa social media. At pwede kang gumawa ng kwentong hindi naman totoo. Okay? At yan ang delikado dito. Kasi, ang tinatamaan dito, hindi lang common sense ang tao dito. Hindi lang common sense ang tao. Pati tiwala, pati pangarap, pati emosyon ng mga taong gustong maniwala na may narating ka talaga. At mas masaklap dito mga stories, ginagamit pa ang isang sagradong bagay gaya ng house blessing para magmukhang legitimate ng isang bagay na posibleng hindi naman pala totoo. Kung totoo man to, ang tawag dyan hindi diskarte. Panlilin lang yan. Okay? Pero pa rin tayo, mga stories, pero pa rin tayo. Kasi isang side lang ito nang lumalabas. Wala pa tayong side ng tenant. Okay? Wala pa rin side ng tenant. Kaya hindi tayo magpapanggap ng final verdict ito. Yung sinasabi lang natin, ang daming red flags eh. At kapag red flag ang pinag-uusapan, hindi dapat bulag ang politiko dito. Okay? So, ngayon, basahin natin yung ilang mga comments kasi dito talaga lumalabas yung mga malalim yung angle sa issue. Sabi ng isang dito, ang posibleng explanation dyan is meron silang kamag-anak sa abroad na akala ay nagpapatayo ng bahay. Then, nagastos sa iba yung pampatayo, tapos para hindi mahuli yung nag-rent na lang for the pictures. Ito talaga yung pinaka-posibleng theory na pumasok sa isip ng maraming tao. At sa totoo lang, hindi ito imposible. Bakit? Dahil nangyari ito noon pa. Di ba? So, parang hindi na bago dito. Okay. Next naman sa isang comment sabi niya, is it just luck of the breadwinner? Okay. So, nakakatawa pakinggan sa una pero ang sagot ng iba, hindi lang to pelikula. Nangyari ito sa totoong buhay. So, sabi niya isa, sadly, hindi lang sa pelikula nangyari, it happens sa real life, lalo na sa mga OFW. Yung akala nilang hinihulog ang bahay na inuuwihan niya ng New Year niya pa kada taon, turns out, inuupahan lang pala niya. At dito na naging mabigat ang usapan dito. Kasi sa punto ng marami, posible raw na may kamag-anak o OFW na niloloko. Yung tipo akala nila ipapatayo ng bahay nila, yung ibang gagastusan ng pera. Tapos kapag kailangan ng ebidensya, magre-rent ng magandang bahay para sa pictures, sa videos, o sa blessing, di ba? May isa pang sobrang bigat ng kwento mula sa mga comments. Isang babae raw na nagtrabaho sa Kuwait for more than 20 years. 20 years, 2 dekada. Habang nasa abroad siya. Pinapadala niya ng pera sa asawa niya para raw sa bahay. Tapos kapag nagpadala ng asawa ng process, updates, puro larawan ng construction. Pag uwi niya, hindi pala sa kanya yung pinapangitang bahay. Wala palang naitayo para sa kanya. Ang masakit, nagamit pa raw yung pera sa pambababae. Ayon sa comment, sobrang nasira daw sa isip ng babae dahil sa nangyari. Mga stories, hindi ito sa chismis level lang, Ito ay realidad na paulit-ulit na nararanasan ng maraming OFW. Okay? May isa pa naging nag-share na akala niya, bibili ng pamilya niya ng bahay para sa kanya, kumpleto na raw bayad niya. Pero, kalaunan naman niyang hindi pala totoong nabili. Yung pera, napunta raw sa gastos ng pamilya. At may isa pang kwento tungkol sa isang OFW na naglabas ng 800K.
na para sa van na gagamiting service business ng kapatid. Kalaunan, nalaman niyang hulugan lang pala yung van at hindi may paliwanag kung saan napunta yung malaking bahagi ng pera. May isa pa dito, may nag-comment dito sa OFW na nagsasabi na na sole breadwinner, pero ang perang pinapadala niya ay ginagamit ng kapatid niya ng motor at ang pang-date. Ang ama naman daw ay may ibang pinaglalaanan ng allowance. So, mabigat totoo at masakit to. Okay? Kaya para sa marami, itong issue ng house blessing ng Airbnb ay hindi lang simpleng karte yan. Posibleng bahagi ito ng malaking pattern. Malaking pattern ng paninilang. Lalo na kung may OFW ang kasali sa kwento. Ngayon, master, itong malinaw ang takeaway ko dito. Una, sa panahon ngayon, sobrang dali nang gumawa ng fake image, faking litrato. Mag-rent ka lang ng bahay, mag-picture ka, mag-video ka, mag-live ka, magpatawag ka rin ng pare, at isang iglap, pwede mong ibenta sa publiko ang isang buhay na hindi naman talaga sa'yo. Okay? Pangalawa, hindi porket maganda ang background, totoo na. Hindi porket may basbas, legit na. Hindi porket confident ang mga tao, makapagkakatiwalaan na. Hindi sapat ang aesthetics. Hindi sapat ang bayang-yabang niya. Ang mahalaga pa rin, ebidensya. Pangatlo, para sa mga OFW na nanonood dito, maawa kayo sa sarili ninyo. At protektahan nyo ang pinaghirapan ninyo. Huwag puro tiwala. Verify, humingi ng resibo, humingi ng kontrata, humingi ng actual proof, video call sa actual site. Kung may property, alamin ang title. Okay? Kung may hulog, alamin ang official receipts. Kasi ang tiwala, mga stories, kapag napunta ang maling tao, pwedeng sumira ang buong buhay. Okay? At pangapat, kung sakali totoo ang tong issue na to, masasabi ko lang, nakakaya at nakakatakot ang ganitong klase ng pag-iisip. Dahil hindi lang bahay ang pinipeke dito. Pagkatao ang pinipeke. Estado sa buhay ang pinipeke. Katotohanan ang pinipeke. At kapag nasanay ang tao sa peke, parating ng araw na kahit siya, malilito na kung sino ba talaga siya. Pero ulitin ko dito mga stories, isang side pa lang ang lumalabas. Kaya habang wala pa ang buong paliwanag sa kabilang panig, mananatili tayong mapanuri. Hindi pa dalos-dalos pero hindi rin utoto. Okay, mga stories, kayo, ano sa tingin niyo dito? Ano kaya ang tunay na thought process sa likod nito? Cloud lang ba pang content? May nililokong kamag-anak o may ibang context pa na hindi lang talaga natin alam sa ngayon? So, comment nyo na lang sa baba sa opinion nyo. Gusto ko lang magbasa ng mga stories dito. At kung gusto nyo ng video na to, huwag kalimutan na like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Mga stories, kung if ever may updates, kung gusto nyo ako tulungan, pwede nyo i-comment nyo sa baba. Or PM nyo ako sa, PM nyo na lang ako sa Facebook, sa Marky Stories. Kung may kung may napansin kayo dito na kung mayroong updates yung regarding sa tenant na yun. Kung mayroon siyang statement, kung mayroon siyang official post, PM nyo ako. O kaya comment sa baba. Okay? So, as always, mga stories, thank you and have a good night, stories. Bye.